Magandang araw sa ating lahat mga kababayan saan mang panig ng daigdig gayon na ron. Ito dating tagapagsalita ni Tatay Digong sa Malacanang na si Harry Roque. Kinumpirma nga po niya mismo mga kababayan na wala na siya sa Pilipinas. Ito sabay-sabay nating panoorin. Well, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po at magkakasama tayo muli ngayon. No? Naghahain po ako ngayon ng aking counter affidavit. No? At itong counter affidavit pong ito ay sinumpuan ko sa harapan ng Philippine Embassy, Philippine Consulate sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Para po masampahan ako ng kaso for syndicated human trafficking, kinakailangan mapruebahan ng mga nagrereklamo na mayroong trafficking na posibleng nangyari at ako nga ang posibleng responsable dyan. No? Ang elemento ng trafficking ay yung akto na pagre-recruit, yung pamamaraan sa pamamagitan ng pananakot o panloloko, at ang kadahilanan ay para pagsamantalahan yung trabaho ng tao na naging biktima. Unang-una, sa supplemental affidavit, wala pong kahit anong aligasyon na ako po ay nag-recruit sa pamamagitan ng pananakot o panloloko at para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala pong kahit anong aligasyon na ginawa ko yung bagay na yan. Dalawang bagay lang po ang naging basihan ng CIDG at ng PACC para ako isampahan ng reklamo. Yung pagsama ko kay Cassie Ong sa PAGCOR para magbayad ng gifts doon sa pagkakautang nila dahil nga di umano'y na-dispalkuhan sila, at saka yung papel na nagpapakita na ako di umano ay legal counsel. No? Alam niyo na naman ang aking nasabi dyan sa pagsasama ko kay Cassie Ong. Yung panahon pong yun, legal ang Lucky South 99. May lisensya po sila hanggang Enero. So hindi po ako naglakad para magkaroon ng lisensya ang Lucky South. Tinulungan ko lang po sila para magkaroon ng rescheduling of payment dahil ang sabi nga nila na biktima sila ng pagdidispalko. Pangalawa, yung papel po malinaw. Sang-ayon po sa rules of court, kinakailangan merong mag-authenticate niya. Yung nakakita na ginawa yan at siya ang gumawa. Wala po akong kinalaman sa papel na yan. At si Cassie Ong mismo sa kanyang testimonya sa Senado at sa kanyang sinumpang salaysay ay nagsabi na nagkamali lang po yan paglagay ng aking pangalan. Ganun pa man, kung ako'y legal counsel, na hindi ko naman talaga inaamin at tinatanggi ko yan, pinagsisinungalingan ko yan, ang katotohanan ay pagiging abogado ay hindi krimen. Dahil ang ginagawa ng mga abogado, masigurado ng lahat ng operasyon ng kanilang mga kliyente ay sang-ayon sa batas. At ako nga po ang nagsabi nung matapos na ma-verify na hindi sila na-renew ng lisensya na dapat huwag mag-ooperate ang Lucky South dahil madadamay ang Whirlwind na siya nagpapaupa ng premises nila sa Lucky South. At kaya nga naman po nung sila nag-raid, nung araw na nag-raid sila sa Porac, wala po silang nakitang operasyon. So yun lang po ang aking opening statement. I am ready to answer questions. Pakinggan naman natin yung mga magtatanong mga kababayan. From PTV, you mentioned, sir, na notarized po yung inyong counter affidavit sa Abu Dhabi. Are you currently po in Abu Dhabi, sir? I'm no longer in Abu Dhabi. I went to Abu Dhabi para ma-subscribe yan, but I'm no longer in Abu Dhabi. May mga magtatanong pa mga kababayan. Yes. Sir, ang sinasabi po ni PG Padulyon is that kakailanganin daw pong humarap kayo dun sa susunod na pagdinig. It will be scheduled daw po. Dahil gusto daw po mapatunayan na kayo nga daw po talaga yung nanumpa dun sa inyong counter affidavit. At kailangan daw po ito po ay nasa isang teritoryo ng Pilipinas. Kayo po ay pupunta po ba sa isa pa pong embahada? Hindi na po. Kung gusto nila ma-verify na ako'y sumipot, tawagan po nila yung consul na notarized at tawagan din nila si Ambassador Ver na personally present nung ako'y nanumpa. Pero wala po sa rules na kinakailangan ako'y magpakita dahil ang rules specify that I should take an oath before a government personnel na may kapangyarihan na magbigay ng oath. So kung sila po'y duda na ako'y hindi sumipot, kontakin po nila yung consul, kontakin po nila si Ambassador Ver. I do not have the power to require the attendance of either Vice Consul Gomez or Ambassador Ver. Sila po ang dapat makipag-ugnayan sa Embassy ng Pilipinas sa UAE. Yun. Sir, photo or video po kayo nung nanumpa kayo dun sa embassy. Baka we can use as a material for the report. Merong? Meron po kayong photo or video nung nanumpa po kayo sa embassy para po manotarize itong counter affidavit. It's as simple as contacting Vice Consul Gomez at sinasabi ko nga, Ambassador Ver was also present when I was in the embassy. So yun ang gusto nilang pakay
ask the public officers dahil hindi po magsasinungaling ang Vice Consul at Ambassador ng Pilipinas sa UAE. Mhm. Okay? Meron pa pong katanungan? Sir, sorry last. Pahabol po sana, sir. Confirm lang po sana namin, currently, are you in the country, in the Philippines, sir? Or nasa Aha. labas pa din po ba sana kayo? I am still outside the country. Yun. Thank you, sir. Sir, pahabol lang po sa Lima again of GMA. Kung maaari lamang po, no, I'm just gonna try. Can you share details po kung kailan pa po kayo nawala sa bansa, umalis? No comment on that one. I respect that, sir. Maraming salamat po. Thank you din Sir, po for understanding. Sir Ben po sa PNA, how about yung nature ng visit nyo to the Middle East? Is it a business visit or social visit? Kung pwede na sagutin. Well, I had to have my sworn statement notarized. I came to UAE just for the purpose of notarizing that. Ano ba naman yung tanong na yun? Sir, last na po, baka lang gusto niyong mag-comment dun sa impeachment case on VP Sara. Do you have any statement Ayan. regarding to that? Well, unang-una kung sino man po yung gumawa ng impeachment, nakakahiya po. Ako po yung nag-draft na ng 3 impeachment complaints sa aking karera. Hindi naman ako magsasampa ng ganun. Wala namang kabisibasihan ang mga impeachment grounds niya. Patibing pagiging Tama. ground ay naging ground na for impeachment. Ganun pa man, I recognize that impeachment is a political process, it's a numbers game. Pero sa panahon ng eleksyon, I'm sure itong mga kongresista mag-iisip kung nais nilang magalit yung 32 million na bumoto para kay Inday Sara Duterte. Meron Yun. ang gumawa ng computation na kung pag sasama-samahin mo lahat ng boto na nakuha ng mababang kapulungan, hindi pa yan aabot sa 32 million. So it's a political game. We know that it's a numbers game, pero panahon din ng eleksyon. Mhm. At ako, dahil ako'y politiko ron, mag-iisip ako ng 10 beses bago ako magsuporta na walang basihan na impeachment complaint. Ayun mga kababayan, maliwanag nga po mula kay Attorney Harry Roque na wala na nga ito sa Pilipinas. Mukhang marami ang naisahan nitong si Harry Roque mga kababayan. Nadali kayo ni Harry Roque. So hanggang dito na lamang muna tayo mga kababayan. Ingat kayo lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa.